Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayon po kay Teddy Boy Finger Locsin, kanya raw pong irerekomenda ang pagkansela sa anumang kasunduan na pinasok ng pamahalaan sa mga inchik, mga kumpanya ng inchik na may kinalaman po sa reclamation sa South China Sea. At marahil po ay marami na sa inyo nakakaalam na si Japanese Prime Minister Shinzo Abe ay nagbitiw na po sa kanyang tungkulin dahil po sa kanyang karamdaman. Si Attorney Yabang, malakas po sa gobyerno kahit anong kabulastugan ang gawin. Mga kaibigan, sa susunod pa raw siya pwedeng ika nga po arestuhin o kasuhan. Yun ito pala yan ito, manlalaro pala ito, no? Dapat ito sa hindi abogado sa larangan ng palakasan ito bueno mga kaibigan, pag-uusapan na ho natin muna itong ginawang pagbibitiw sa tungkulin ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe, mga kaibigan, dahil po sa lumulubha raw na kanyang karamdaman. Pero si Abe naglalakad masipag ito ito'y may kahihiyan. Kaya po nag-resign ibig sabihin talagang may kahihiyan po Si Prime Minister Shinzo Abe po, yung longest serving Prime Minister ito ng Japan. Siya po'y pinakamatagal na naging Prime Minister sa iba't ibang panahon. Dati na siyang Prime Minister, nag-resign tapos nakabalik. Mga 3 beses na yata ito Ito siya po ay nag-resign na dahil daw sa hindi maganda at mabuting kalusugan, mga kaibigan. Na sana po magtatapos pa ang kanyang termino sa susunod na taon, 2021 pa sana, Pero nung Biyernes, napalathala po sa media doon, iniulat ng NHK, sipin ang gobyerno mismo, government station mismo ang nag-uulat tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng kanilang presidente na siyang nagbunsod para ika nga po mapabilis ang pagbibitiw ni Prime Minister Abe sa kanyang tungkulin. At alam ba ninyo, ang ganda ng sinabi ni Prime Minister Abe kung bakit siya nagbitiw. Ito ang wala dito sa Pilipinas Ang sabi niya, mga kaibigan, I cannot be Prime Minister if I cannot make the best decisions for the people. Hindi niya ako pwedeng maging Prime Minister kung hindi ako makagagawa ng pinakamainam na desisyon para sa mga mamamayan. At sabi niya, I have decided to step down from my post. Kaya daw siya nagpasyang bumaba na sa kanyang pwesto. Matagal na siyang may karamdaman pero ito'y ulcerative colitis
Siyempre, may kinalaman sa bituka ito, mga kaibigan. At siya po ay kamakailan lang ay nagpatingin sa dalawang ospital sa loob ng 1 linggo. At yun nga po, naisip niya na kung siya po ay makapananatili pa sa pwesto at gampanan ang kanyang trabaho hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino bilang ruling party leader. Siyang leader ng partido nila mga kaibigan At at the same time, Prime Minister ng Japan hanggang September 2021 pa pala. Sipin mo, mahigit 1 taon pa. Nung mabalita po, mga kaibigan, na meron ng karamdaman o magre-resign na itong si Prime Minister Abe, ang bilis ng ng pangyayari. Biyernes lang nagsimula yung mapabalita O ano tayong araw ngayon? Biyernes din, di ba? Mga kaibigan. O pagkatapos nung mapabalitang magre-resign siya dahil napabalita na, in-announce na magre-resign na siya, magbibitiw na sa tungkulin. Alam nyo, bumagsak ng bahagya yung pong stock market sa Japan. Bunsod nga ng kanyang napaulat na nalalapit na pagbibitiw sa pwesto. Isipin ninyo, hindi na niya inantay na maging grabe ang sitwasyon. Pinahalagahan niya yung ekonomiya ng bansa kasi yan ang isa sa mga barometer ng ng ekonomiya natin, di ba? Yung stock market, mga kaibigan. Ngayon, yun ang nagpabilis sa kanyang pasya upang hindi maapektuhan yung bansa. Dito, gulong-gulo na ang tao pero wala pa hong nagre-resign. Dito nga, hindi na natin nakikita yung presidente, mga kaibigan ano pa ba sabi niya, whoever, ito sabi sa balita, whoever wins the party poll is likely to keep Abe's reflationary Abenomics policies. Yung pala, ito hirap tingnan ninyo. Sa parliamentary form of government, dahil parliamentary sila, mga kaibigan, ang problema ngayon, ito, walang papalit sa kanya. At ang proseso, para siya palitan, mag-i-eleksyon muna yung pong partido nila, yung ruling Liberal Democratic Party, LDP. Most likely in 2 or 3 weeks. Asipin ninyo, mag-i-eleksyon muna yung mga yon, at pagkatapos kung sino yung itatanghal na mananalong mamumuno doon sa bilang mamumuno ng kanilang partido, most likely yun ang iboboto nila ng mga miyembro ng parliament na siyang mauupo sa pwesto ni Abe. Pero, mga kaibigan, ito pong papalit sa kanya, halimbawa, na iboto na. Isipin nyo, dito, simpleng-simple. Pagka ang presidente, wala nang kakayahan na mamuno ng bansa, automatic, vice president. Diba? Doon, mag-i-eleksyon pa. Ang dami pang, yun ang kaibahan, mga kaibigan. Kaya, hindi tayo sanay sa ganon. Diba? Tayo nga, nasa presidential form of government na. Kahayupan pa rin pagdating sa palitan, mga kaibigan. Di ho ba? Sipin ninyo yan.
di lalo doon kung magiging federal, magiging ano tayo, federal form of government, kamukha nun sa kanila, na parliamentary, mga kaibigan, mamamanipula ka agad, lalo na kung si Alan Peter Cayetano speaker. At puro gagong mga party list ang miyembro, ang ruling, parang ruling party ng ating kongreso, puro mga party list representative, walang mandate. Asan ang mandate niyan? Sa titulo ng organisasyon. Wala dun sa tao. The broad picture remains intact. In terms of economic and fiscal policy, the focus remains very much on reflation. Mga kaibigan, doon sa kanila walang problema eh. At itong pagre-resign ni Abe, tignan ninyo ang malaking pagkakaiba. Kasi wala naman sa form of government yan eh. Nandun yan sa mga nakaupo sa gobyerno, mga kaibigan. Kahit palitan mo pa ang sistema ng ating gobyerno, magmula sa kasalukuyang presidential form of government at maging parliamentary tayo, kamukha ng federal form of government, mga kaibigan, baliwala rin eh. Kasi sila rin ang mauupo eh. Palitan mo man yung constitution, sino ba magpapatupad ng saligang batas? Dito rin mga ito. Ba't magpapalit ka pa kayo rin yun? Mga kaibigan, hindi katulad sa ibang bansa, talagang ginagamit yung proseso. Walang pagkabahala o walang dapat na ikabahala ang publiko, ang mamamayan. Katulad dito, na ngayon ilang buwan nang hindi nagpapakita. Kung magpakita once in a while. Meron ba presidenteng ganon? Alam niyo si Abe, lumalabas yan Pumupunta kung saan-saan yan. Binibisita yung mga ospital at saka nakita ninyo. Ilabas ang pera, labas ang pera. Di ba? Ibigay sa tao, binigay sa tao. Binibigay. Mga kaibigan, dito, hindi mo na makita, pinahihirapan pa yung tao Hindi na nga tinutulungan, ginigipit pa yung mga tao. Saan ka nakakita ng gobyerno? Ito lang yun Mga kaibigan Kaya kayo, magpapalit kayo ng saligang batas? Jesus Mariosep, lalo nang naging impyerno itong Pilipinas. Lalo na kayong hindi umalis sa pwesto. Ipamamana nilang ninyo sa inyong mga anak yung pwesto nyo. Ang mauupo na papalit kay Abe, tingnan ninyo. Hindi ho panibagong term. Yung papalit sa kanya na mapipili at pagbobotohan ng mga ng kanilang partido ng ruling majority, mga kaibigan, yung magse-serve lang hanggang doon sa unexpired term. Yung hindi natapos na termino ni Abe hanggang September lang. Mga kaibigan, walang swapangan. Hindi ba? Dito nakita ninyo yung yung speakership, di ba? Puro swapang na, di ba? Nagsuswapangan. Tila bababa na tila hindi, di ba? Si Cayetano. Sa kanila, yung usapang akala mo, mga maginoo. Hati tayo, dito, term sharing tayo, Pagdating ng ganung pecha, ikaw naman, mga kaibigan, sino pumili? Yung presidente. Di ba? Para iboto ng mga congressman, sinusunod yung presidente. Makikita ninyo, gumagana yung sistema sa kanila. Dito, kahit palitan mo ng palitan ng konstitusyon natin, mga kaibigan, hindi gagana. Di ba? Igigiit yung gusto ng nakaupo.
Alin, kundi, tinan mo to, wala pang clamor, di ba, ang publiko. Teka, bumaba ka na sa pwesto dahil may sakit ka na. Dito, minumura na ng tao eh. Wala na nga paki ang tao hindi ba, tayo mga Pilipino, meron tayong katangian na gano'n, yung compassionate, di ba? Pagka may karamdaman. Kasi, dahil sa pagmamatigas, may karamdaman na nga, mga kaibigan, ayaw pang ilabas yung katotohanan. Ano nangyayari? Gumugulo yung bansa natin. Hindi ba? Ang tao, unti-unti, nawawala ng respeto sa gobyerno, sa kabuuan, mga kaibigan. Kaya yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno, yan ang lumilitaw na pabrika ng mga terorista eh. Itinutulak mo yung mga tao na sumali na sa terorismo eh. Kasi sinagad nyo na eh. Hindi na ninyo kinikilala yung batas. Hindi ba? Gusto nyo yung tao sumunod sa batas, kayong mga nagpapatupad ng batas, kayo unang hindi sumusunod sa batas. Hindi ba? Wala na kayong kahihiyan. Alam nyo, itong si Abe, nung natatandaan ko to, meron pa akong hanggang ngayon litrato nito eh. Di ko lang mahagilap ngayon eh. Nandun sa mga file ko na litrato, kasi nung 1995 napunta kami ng Japan, nag-cover kami ng APEC. Pumunta ron si Presidente Ramos eh. Sa Osaka yun. Yun yung, kasabay na bagong gawa yung airport ng Osaka. Bagong gawa yun. Mga kaibigan, isipin ninyo doon sa pinagdausan ng APEC, siyempre mga nasa lahat ng kasama sa delegation, media, lahat yun. Available yung mga press kit at bawat opisyal ng gobyerno nila, doon sa press kit, merong mga litrato. Nakita ko yung mukha ni Abe. Sa loob-loob ko, ito magiging Prime Minister. Pagkatapos nun, naging Prime Minister eh. Si Shinzo Abe kasi yung aura ng mukha niya. At saka nakita ninyo ito minsan na-feature ito sa balita. Marunong, hindi ito yung presidente na akala mo kung sino. Sa bahay, kung ano yung mga gawaing bahay, ginagawa niya rin. Pinicture nga siya. International, yung pagkaka-picture na yun sa kanya. Tsaka maraming humahanga dito kay Shinzo Abe, mahinahon na tao. Di ba? Bagay, hapon, talagang, yan, ang endurance niyan hindi matatawaran. Yung pagiging mahinahon, mga kaibigan. Ano sila dyan yan ang talagang pag-uugali na nila yan. Ngayon, itong si Abe, mabait at saka masipag na na leader. Kaya nga nakabalik siya naka second term yan noong 2012 Pero dati nag-serve na siya bago pa yan bilang Prime Minister ng Japan. Kita ninyo walang problema. Walang hindi niya inantay na magkaroon ng malakas na public public opinion para bumaba na siya sa pwesto. Hindi katulad dito, mga kaibigan. Alam na sa buong mundo may sakit Di ba? Kaya nga ang challenge lang natin for the benefit of the doubt, mga kaibigan, ilutang nyo. Di ba? Si Presidente Duterte, bakit ito nag-resign? Sabi naman ng iba, paano naman magre-resign yan? Paano yan kung hindi na makapagsalita? O kaya hindi na makapirma dun sa resignation? Paano yan?
Kaya nga sa saligang batas natin, binibigyan ng merong mandate doon yung mga ilang miyembro ng gabinete, halimbawa yung in charge ng national security, pagkatapos yung in charge ng foreign relations, pagkatapos chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, ang dapat merong access, kung sakaling may karamdaman itong presidente. Bakit si Bongo nagsasalita? Wala naman nakalagay doon na kung sino yung pipiliin ng presidenteng senador na magkaroon ng access. Bakit yun ang may access sa kanya? Bakit ito ang nagbibigay ng bulletin? In the first place, hindi naman siya doktor din. Wala siyang personality under the Constitution. Mga kaibigan, madalit sabi, paglabag sa konstitusyon yung ginagawa ninyo, pambabastos yan, kung hindi man paglabag yan. Di ba? Maring hindi paglabag, pero pambabastos na yan Ano palagay mo sa publiko, mangmang? Yung mga supporter nyo lang ang mangmang. Ang publiko, hindi. Ito pa lang nito, lolo ni Shinzo Abe, tsaka bata pa si Abe, Ilang taon lang ang tanda nito sa atin, bale, mga kaibigan. Batang-bata pala ito. Mismo edad pa ba sa atin ito? Nakita ko yung yung edad niya, medyo bata pa siya. Teka, tingnan natin yung edad ni Prime Minister Abe. Nasaan ba yun? 65? Bata pa. Ito, ilang taon na? 74, di ba? Pero ito, 75 na. Mga kaibigan, 10 taon ang tanda niya kay Abe. Pero yun, nag-resign kagad, Mga kaibigan, hindi yung hindi bedridden ito. Ito'y malakas pa. Pero sabi niya, may sakit na siya Alam niyang may sakit siya, pero ang sabi niya, I cannot be Prime Minister if I cannot make the best decisions. Siyempre, pag may sakit ang tao, apektado yung pagdidesisyon. Kagabi lang sinabi ko yun Di ba? Yung pag-apektado ang pagpapasya, ang desisyon. Mga kaibigan, I have decided to step down from my post. Ayan, Hindi siya gawa ng mas mainam na desisyon para sa kapakanan ng mga mamamayan. Kaya dito kita ninyo, hindi pa nga napapabalitang may sakit yan na grabe, mga kaibigan Di ba pa iba-iba na yung sinasabi? Yung ba ang best? Tignan ninyo, ikumpara niyo dito, yung ba mabuti ba yun sa kapakanan ng mamamayan mo at ng bansa mo na magpabago-bago kayo ng sinasabi? Yun lamang magpapa-iniksyon ng bakuna, di ba? Magpapasaksak ng bakuna. Mas siya raw ang mauna. Sipin mo. Dapat lang, di ba? Unang-una, ikaw ang presidente. Importante ka, di ba? Bakit binago? Hindi na raw muna. Sila na raw muna, yung mga sundalo. Ba't hindi yung mga health worker? Di ba? Hindi yung mga frontliner na health worker. Hindi sila kasama. Yung sundalo, okay yun. Pero dapat sabay-sabay kasama yung... Hindi binanggit kaya makikita ninyo, binobola niya yung military at saka yung police. Inuuto. Mga kaibigan, siya raw nagtaas ng sweldo. Batas yun Effective yung batas nung nakaupo ka na. Di ba? Ginamit mo lang yung batas. Sino ba proponent niyan? Hindi rin siya.
Kung makapagsalita, may military. Diktador lang nagsasabi nun eh. May pulis, mga pulis ko. Mga military ko. Ba't kailan mo nabili yan? Ano yan, private property mo? Lahat na lang kung ituring nila private property, pati yung pwesto nila. Hindi nyo nga private property yan, kaya nakita ninyo. Ano sabi ni Abe? Desisyon ko hindi na mabuti. Hindi na ako makakagawa ng desisyon. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, meron ng kwan yun mental kwan yun may apektado ng mentalidad mo ng isang tao, di ba? Kapag ikaw meron kang medyo mabigat na karamdaman, yun agad ang immediate na resulta nun. Natural yun. Di ba? Natural yun, mga kaibigan. Dahil kung hindi ka maapekto, hindi ka tao. Natural yun So, pagka ikaw, medyo magulo na isip mo, makapagdidesisyon ka ba ng tama? Hindi. Kaya, nagpapabago-bago ng desisyon. Di lalo na kung, baka sabi nga baka kaya ayaw mag-resign, hindi na makapagsalita. Pati yung resign na ako, hindi niya na masabi, tsaka yung pipirma ka Tapos yung pipirmahan mo, dadali na sa Kongreso at sa Senado yun Di ba? Mga kaibigan, ganun ang proseso dito tapos sasabihin nila, kesyo, hindi raw pinalilitaw niya, walang malinaw na sinasabi sa batas, kung paano isasagawa yung nasa konstitusyon. Sabi niya, hindi raw siya required by the Constitution to disclose any serious health problem he might have. Mga kaibigan. Siyempre, magdi-disclose niyan. Yung mga sinasabing tao ron, sila magpapatunay. Hindi ba? Na tama yung sasabihin ng doktor. Ganun kasi, lang yun Common sense lang yun Absent yung wordings na yun sa provision ng Constitution, pero hindi sinasabi ng Constitution na hindi ka required. Hindi ko mo sinabing absent yung required ang presidente na i-disclose o ipahayag, isiwalat ang kanyang kalusugan, mga kaibigan. Abay, hindi ibig sabihin nun hindi ka na dapat mag-resign, di ba? Meron sinasabi, kailangan bigyan ng access yung tatlong sangay ng national security, ng armed forces, chief of staff, pagkatapos yung foreign relation, mga kaibigan. Ba't si Bongo nagsasalita? Bakit walang access yung tatlo? Para ma-disclose. Paanong malalaman? Paanong ma-disclose? Paanong maipapabatid sa bayan, katulad ng sinasabi sa konstitusyon, kung hindi nyo sinusunod yun? Nakabuntot sa'yo si Bongo Yun ang nagsasabi, wala naman siyang personality sa batas. Sa saligang batas. Ito namang si Boy Finger, mga kaibigan, nakita ninyo, sumirko na Alam nyo, magbasa kayo ng mga galawan. Iba na galawan ngayon. Although nakapaglalambitin sa pwesto, mamaya, tanong nyo sa akin, ano ang mga dahilan kung bakit iniiwasan nilang i-disclose, maisa publiko ang katotohanan, na lalong nagpapalakas sa hinala ng marami na maluba karamdaman yan.
Bakit anya kung talagang malubha ang karamdaman yan eh? Bakit siya nakakapaglabas ng video? Inamin naman nila na nakatape Hindi ba? Kung ano-ano nga pa nga sinasabi ni Roque, buol-buol Sabi niya kaya raw ano raw yun, in between, ibig niya sabihin, in between nung cabinet meetings, nagre-record. Cabinet meeting, magre-record. Cabinet, tapos, nang mag-record, cabinet meeting. Ano yun? Anong katarantaduhan yung Roque? Alam nyo, ako sabi ko nga sa inyo, nagbabaying time sila Hanggat ang mamamayan, kita ninyo, wala tayong kalakas-lakas. Walang halaga ang public opinion sa kanila, sa mga politiko. Lahat na ngayon. Bakit? Bakit sa Japan, hindi pa nananawagan yung publiko, ginagawa na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kamukha ni Prime Minister Shinzo Abe. Di ba? Nag-resign na kaagad siya. Ba't hindi muna niya inantay na sumigaw yung tao, magalit yung tao? Hoy, makapalba mukha mo, bumaba ka na dyan. Ito sinasabi na sa kanya pagka nakita nyo nga yung mga lumalabas na larawan medyo gigisawang ka rin Kung ano-ano na yung lumalabas na larawan Nakalagay sa kabaong, merong kung ano-ano nakasaksak sa mukha, di ba? Yung mga aparato, mga kaibigan. Ngayon, nagbabaying time yung mga sinasabi natin para mapatagal nila yung pamamalagi nila sa pwesto. Iniiwasan nilang pilit na si Vice President Leni Robredo ang pumalit. Bakit? Malaki kinatatakutan nila Dahil ang gusto nila, yun ding ang papalit sa kanila yung kung bababa man siya o i-announce officially. Hindi nga natin alam kung buhay pa yan Di ba? Kasi nagbabaying time Kesyo, ito si Roque, di ba kahapon, binasa natin yung statement niya na pinag-aaralan pa raw. Posibleng pag-aralan. Isipin mo, di ang tagal kung kailan nila gustong pag-aralan. Di ba? Walang proseso. Mga kaibigan, paano wala silang economic program, kaya leche-leche ang gobyerno natin at ang bansa natin, dahil wala silang programa Yun ang totoo Mga kaibigan At sinadya pa nila na wag sila magkaroon ng programa. Ang naging agenda nila, ibenta tayo sa incheck. Katulad niyan, yung sinasabi ngayon ni Locsin, na irerekomenda niya ang pagkansela doon sa mga kasunduang pinasok ng Pilipinas sa mga kumpanya ng China na merong kaugnayan sa ginawang pag-reclaim ng mga teritoryo natin. Mga kaibigan, kasi nagtayo sila dyan ng parang mga base militar may mga infrastructure dyan. Mga kaibigan, yung kumpanya na involved dyan, lahat na gumawa ron, binlacklist na sa Amerika Blacklisted na yun. Ultimong yung mga tao na nasa likod ng mga kumpanya, nasa balita yan. Binlacklist na, pinablacklist na ni President Trump, mga kaibigan. Yun ang sinasabi ko sa inyo from the very start. Ang Amerika, di ba nagpapanggap pa si Presidente Duterte na kaibigan niya si Trump? Walang kaibigan sa Amerika pagdating sa walang compromise. Katulad ng sinasabi natin. Nangyari na yan sa panahon ni Presidente Marcos.
ano siya, malapit na kaibigan siya talaga. Kaalyado talaga nila. Si Reagan. Yung Amerika, kaalyado ba nila? Kahit gustuhin ng presidente, hindi presidente ang nagdidesisyon. Hindi lahat ng desisyon nasa presidente lang. Nakagagawa ng sariling desisyon ang mga tanggapan ng Estados Unidos. Ano ibig sabihin nun? Gumagana ang sistema. Dapat ganun din sa atin eh. Hindi ba? Hindi katulad dito, halimbawa, in-appoint sa COMELEC. COMELEC ano yun? Constitutional body. Pero ang nag-a-appoint, nanguupo, presidente. Once na naitalaga ka na ron, secured na ang pwesto mo. At yan ay constitutional body, therefore, kung ano yung mandato ng opisina mo, yun ang susundin mo. Ganon din ang Korte Suprema, bali ba hiwalayan na branch of government natin. Yan ay judiciary, pero constitutional body yan. Constitutional office yan. Presidente rin ang nagtatalaga sa mga maestrado ng Korte Suprema, pero once na naitalaga ka na, kailangan gampanan mo kung ano yung mandato mo. Hindi. Dito, ginagampanan ba? Hindi. Lahat yan nadidiktahan ng presidente ngayon. Ultimo yung kamara. Separate yan eh. Constitutional office din yan. Mga kaibigan. Pero rubber stamp. Di ba? Illegal, kahit illegal. Katulad ng ginawa sa ABS-CBN. Mga kaibigan. Basta masunod lang yung gusto nung kanilang amo. Bakit nila ginagawa yon? Makikinabang sila eh. May kapalit yun eh. Papayag ka ba na babaluktutin mo ang batas kung wala namang kapalit? Katulad ng COMELEC, katulad ng Supreme Court, katulad ng Ombudsman. Puro katarantaduhan yan. Ngayon, kanina nga, sabi natin, paano yung ito mga paglitaw ni Presidente Duterte, hindi posibleng ganito yan eh. Sabi ko nga sa inyo, yung PhilHealth, yung issue na yan sa PhilHealth, ang interpretasyon ko, ako tatanungin nyo, ano yan? Smoke screen yan. Dito tayo nililibang lang tayo. Yang script na yan, ginawa, bago pa ma-ospital si Presidente Duterte siguro. Posible yun. Senaryo itong sinasabi ko sa inyo. Possible senaryo. Kasi hanggang ngayon, hindi sila nagpapakita eh. Ito gagawin natin. Pinlano nila. Paputukin natin ang corruption sa PhilHealth. Habang ako'y nagpapagamot. Pwedeng ganun eh. Di ba? Pag pumutok na yung PhilHealth, ang tao yan ang pag-uusapan. Hanapin man nila ako, gagawa na ako ng tape. Sasagutin ko na yan. Ito, tandaan ninyo nung nagsalita yung mga doktor, natatandaan nyo ba? Nanawagan sa presidente na ikinagalit niya. Diba? Bakit kayo pinagbintangan pa nananawagan daw ng revolusyon, mga kaibigan. Ngayon, hindi ba kontra sila doon sa sa proposal o doon sa tawag mo ron?
doon sa sinasabi ng mga doktor na, suggestion ng mga doktor na kung pwede, higpitan ulit yung lockdown. Di ba? Ano sabi niya? Sige, pagbigyan ko kayo. Di ba? Pero hindi na pwede yan kasi bagsak na ekonomiya. But sino ba nagpatupad ng, basta ka na lang kasi nagpadupad, wala ka naman plano sa ekonomiya. Ano gagawin mo? Alam mo magiging repercussion ng gagawin mo dapat. Di ba? Pag nagpatupad ka, kailangan alam mo ang possible consequences. Hindi ba? Ng iyong gagawin. Ano magiging resulta niya kung higpitan ko? Mapipilay itong wala tayong magagawa. Mas importante kalusugan ng tao kaysa na naman mamatay lahat itong mga Pilipino. Di ba? Anong gagawin natin kung mangyari yan? Yun ang wala. Nawala kasi yung pera. Kinasangkapan pa itong COVID. Alam ba ninyo ngayon may nakapending tayong uutangin? May nakapending tayong loan ngayon na panibago, mahigit $4 billion. Isipin mo, uutang na naman, hindi pa nga na i-account yung inutang. Mantakin ninyo yan. Eto. Di ba nagalit doon sa sinabi ng mga doktor, pinaratangan pang nananawagan daw ng revolusyon? Mga kaibigan, sipin niyo, pinagmumura pa ng mga troll nila. Di ba mga walang ya ito? Hindi na iniisip. Kita mo, sila nagkasakit din ng COVID. Ngayon, eto. Sige, pagbigyan natin. Doon nagumpisa na mag-record. Ako tingin ko, possibility ganun. Kasi hindi nyo nililitaw Obligasyon nyo yun So, yung bang speculation, mapipigil mo? Ba hindi? At lalo nga kayong pinagdududahan dahil tumatagal na. Bali ba, uso ngayon yung virtual. Di ba? Yung virtual na kwan, yung wala ka naman doon sa lugar pwede kang palitawin, nandun ka. Di ba? Di ba ginagamit sa news ngayon yan? Itong Channel 7, di ba? Meron sila nun. Yung ini-interview, kaya yung gusto nila kausapin, nakalitaw na parang kasama nila, di ba? Sa telebisyon. Pwede nilang gawin yan Mga kaibigan ang virtual doon, itong mga kausap niya kunyari. Pero sa katotohanan, siya lang mag-isa yun. Hindi ho ba? Itinape na yan, ito na kasi sumunod niya yung unang labas niya, di ba? Luluwagan na raw ulit, di ba? From MECQ to, ano tayo ngayon? GCQ, di ba? After 2 weeks. Tsaka lang nila nilabas yung tape. Pero, nung dinesisyon ng higpitan, ginawa nila yung record, ito na yung record para sa GCQ. Mga kaibigan, yun ang pwedeng possible na senaryo. Hindi man yun eksakto o kaya hindi man talaga ganon, pwede mong i-justify yung iyong pagdududa kung bakit hindi nila mailitaw. Ito, hindi ba kayo nahihiya? Ayan, very powerful na leader yang si Shinzo Abe. Isa yan sa mga nangungunang leader sa mundo ngayon. Baka pangatlo yan, mga kaibigan. Magmula sa presidente ng Amerika, tapos United Kingdom, baka pangatlo si Abe. Sa kategorya ng leader, mga kaibigan. Ito wala Isipin mo, walang walang problema, walang alingas-ngas. Ayan, nag-announce kagad. Ang bilis ng mga pangyayari. Wala nang pinag-iisipan, ang daming cheche-bureche. Hindi na.
Di ba kasunod nun i-announce na ang magbibitiw na si Prime Minister Abe. Tapos sumunod, nag-resign na. Kanina lang umaga yung i-announce. Ngayon, nag-resign na. Mga kaibigan. Tatandaan ko pa nga, meron pang isang nag-resign yan, yung si Takeshita. Kwan yun. Later part ng administration ni Presidente Cory Aquino yun. Mga kaibigan. Nasa Narita Airport na ako, pabalik na ako rito. Nung pagpasok namin ng airport, may nagatid sa akin na Japanese nung araw, ang daming tindahan ng electronics doon sa loob ng airport. Mga kaibigan. Tsaka yung airport, maraming television. Nakabukas lahat ang TV. Puro si Takeshita. Tinatanong ko yung hapon, ano ka ako yan? Nag-resign na yan, yung aming Prime Minister. Sabi ko, anong dahilan? Yung insider trading sa stock market. Yun ang dahilan. Ang bilis din, nag-resign yun. Sipin mo, nandun ako sa Japan. Halimbawa ngayon, nandito ako. Akalain mo kinabukasan, may resignation. Ano yun? Wala man lang ka ugong-ugong at saka ang tao, kalmado ang mga tao. Bakit? Alam nila yung proseso, yung sistema nila gumagana, yung batas gumagana. Kaya ang sabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo lagi, rule of law, doon tayo lagi humawak. Kaya nga pinapanawagan natin, paano nating magagawa na kung ano man ang paniwala mo sa politika, dapat ang maunang gumawa ng example na yan, itong mga Maka-Marcos at saka mga Maka-Aquino. Magkaisa na kayo kasi wala naman tayo mapapala Ano yan? Habang buhay? Pag kami kaugnayan kay Marcos, hindi, Marcos yan Pag may kaugnayan sa kina Aquino, dilawan yan Pwede ba tayong ganon habang panahon? Kailan natin titigilan yung kamangmangan na yan sa politika? Saan tayo dapat manindigan? Kaya kahit sino ang umapi sa atin, sino man ang lumupig sa atin, magagawa nila yan. Sino man ang demonyong umupo sa gobyerno, ibenta tayo ng buhay, magagawa nila yan habang tayo ay nabubuhay sa ganon. Pagdating sa politika. Kailangan doon tayo sa rule of law. Mga kaibigan, halimbawa, katulad ngayon, ano ba ang ginagawa nila ngayon? Lahat ng posibleng paraan para hindi makaupo si Vice President Leni Robredo, gagawin nila. Diba? Lahat ng alibay, lahat ng paikot-ikot, gagawin tayong turumpo para lamang wag mapwesto si Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi ayaw nila Ano ibig sabihin nun? Ayaw nila ng rule of law. Binabastos nila yung rule of law. Yung pagbastos sa konstitusyon, pagbaboy sa rule of law. Mga kaibigan. Kaya ang sabi natin, kung tayo laging naninindigan sa rule of law, ano ibig sabihin kung ano yung tama, ano yung nasa batas na tama, yun ang dapat nating, doon tayo dapat lahat nagkakaisa. Isinasantabi natin ang ating mga pansariling paniwala sa politika. Politika lang yan Halimbawa man, maupo yung Maka-Aquino, maupo yung Maka-Marcos, makikinabang ka ba ng kamukha ng pakinabang na mangyayari? Habang ganun tayo, tuwan-tuwa lang sila. Tuwan-tuwa rin lalo si Presidente Duterte. Tuwan-tuwa.
Bakit? Hati tayo eh. Oh, pwede ka naman maniwala ron eh. Pero, ano sinasabi natin? Ano ibig sabihin nung tayo magkakaisa sa rule of law? Bakit? Pumapayag ka ba kung ikaw makamarcos ka? Ganyan na lang ang gagawin ng inchik sa atin? Pinapayagan nyo ba yan? Ikaw, makaakino ka, papayag ka ba sa ganyan? Di ba hindi? So, pagdating sa mga issue na yan, halimbawa, ano ba ang rule of law? May sakit si Presidente, halimbawa, kung totoo yan. Abay, ang rule of law, isalin mo doon sa Vice President kung hindi mo na kaya. Ha? Eh hindi, magpapagamit ka pa para mababoy lang ang rule of law. Yun ang rule of law eh. Yun ang tama eh. Ayaw man natin ayaw nyo man sa Vice Presidente, wala tayong magagawa ron. Magantay ka ng susunod na eleksyon. Oh, ibig mong sabihin, hanggang hindi nananalo yung gusto mo, wala kang paniwala sa gobyerno? Ganun ba yun? Hindi. Mali, mga kaibigan. O, halimbawa, may diferensya ang eleksyon natin. Huwag tayong pumayag na sa susunod na eleksyon, gagamitin pa ulit ang Smartmatic. Walang iyayan eh. Magkaisa tayo, kaya ikaw sino man ang kandidato mo, dapat huwag tayong pumayag. Ang nagkakapera dyan, Comelec. Mga kaibigan, mga buhayar yan. Mga walang iyayan eh. Yan ang nagdidikta ng eleksyon eh. Sabi ko nga sa inyo, yan ang pabrika ng mga walang iya sa gobyerno eh. Ng mga nauupo sa gobyerno eh. Pumapayag tayo ng ganon. Alam ng Comelec, hindi nyo alam yan. At alam din ng Comelec, kahit na ano sabihin nyo, bakit? Konti lang kayo eh. Isang kumbaga, kanang ka lang eh. Wala yung kaliwa eh. Di ba? Dahil watak yung kaliwa at saka yung kanan. Hindi tayo pare-pareho naniniwala sa rule of law. Dapat rule of law tayong lahat. Yun lang dapat nating panindigan. Ani mo yung politika. Kaya nga tayo nandito. Kaya nga may mga kamukha namin. Para ito ang makakatulong upang ang mga tao ay malaman nila, matutuhan nila kung paano tayo dapat maninindigan. At bahagi ng aming tungkulin, isiwalat namin sa inyong hindi totoo. Katulad nito, anong rule of law? Ito pa isa. Ang rule of law, halimbawa, si Vice President Leni na ang nakaupo. Kayo ba inaasahan ninyo? Tatahimik na ako? Paano kung pag-upo ni Presidente ni Vice President Leni Robredo, may mga nasa paligid niya rin ang gagawa ng kawalangyaan? Ano, pipikit ko mata ko? Pag gano'n ang ginawa ko, kamukha na ako ng lahat ng nandiyan sa iba't ibang istasyon. Mga kaibigan. Namimili lang kung kanino sila manghihingi. Pag nagbibigay na sa kanila, hindi na masama ang pagnanakaw. Ganun ba ang gusto ninyong mangyari? Hindi ba hindi? At wala na kayong makikita ngayon, magpasadyaman kayo ng mga nasa media, kundi iilan na lang. Mga kaibigan. Sapagkat, sandali na lang tayo eh. Ilang taon na tayo. Mahaba na rin ang ipinaglingkod natin. Mga kaibigan, sayang naman kung doon pa tayo gagawa ng kabuktutan. Mga kaibigan. Hindi ho ba? Lalo na tayong mga kapareho natin, mas may edad sa atin. Bakit natin itataya ang kapakanan ng bansa natin? Di ba? Yun ang rule of law eh. Maupo man si Vice President Leni Robredo, patuloy pa rin ang programang ito na maninindigan laban sa lahat ng kamalian na alam natin.
laban pa rin sa katiwalian. Sapagkat lahat ng yan ay laban sa interes ng bansa at ng mamamayan. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ano sabi ni Kwan? Ni Locsin? Irerekomenda niya raw to si Boy Finger, mga kaibigan. Irerekomenda niya raw, malakas niyang irerekomenda na kanselahin yung mga kasunduan na pinasok ng administrasyong Duterte, mga kaibigan, sa mga kumpanya na sangkot sa reclamation activities na ginawa ng China diyan sa South China Sea. Pero una na ho rito yung Estados Unidos nag-announce na ng sanctions at restrictions sa humigit kumulang 200 Chinese companies at mga opisyales na sangkot dito sa mga kumpanyang ito dahil sa kanilang pagkakasangkot. Tingnan ninyo, pinapanagot kaagad, sinanksyon ng Amerika yung mga bumasto sa atin. Mga kaibigan, yung sila mga nagtayo nito, yung mga kumpanya, pero lahat naman ng kumpanyang yan, backup ng gobyerno ng China yan Yung mga nagsipagtayo ng kung ano-anong building dyan po sa reclamation na yan, artificial island, dyan sa pinag-aagawang teritoryo na wala naman silang karapatang makiagaw sapagkat meron ng ruling pabor sa atin ang International Court, mga kaibigan, sa The Hague. Na kumikilalang yung mga teritoryong inaangkin ng China ay sa Pilipinas yan. Sabi ko nga sa inyo, kung debate lang, historically, geographically, legally, yung legal, yun yung desisyon Legal yun Saan ba binasi yung legality? Di sa kasaysayan at sa geographic, mga kaibigan. Dahil sa simulat sa pool, nung madiscovery pa ang Pilipinas at ang mga bansa sa mundo, yung mga unang ginawang mga mapa na yan nakapangalan lahat sa atin yan Tumutukoy lahat yan, pag-aari ng Pilipinas. Mga kaibigan, hindi pag-aari ng Inchik. Yung sinasabi nilang 9-dash line, sila lang ang gumawa nun. Saan nila kinuha yun? Kasi raw yun ginawa sa panahon pa ni Mao Zedong. Kahit ba kailan lang si Mao Zedong nabuhay sa atin, panahon pa ni Magellan Di ba? Nang madiskubre ang Pilipinas may mapa ginawa na ng mapa, isinama. Ang pangalan nga natin Islas Pilipinas. Philippine Islands sa English. Mga kaibigan, pag tinignan mo sa Biblia, ito yung tinutukoy sa Biblia, biblically, na mga pulo sa dagat. Saan daw yun? Ayon din sa Biblia,
sa malayong silangan, Far East. Sipin ninyo, hindi Middle East, hindi Near East, kundi Far East ang Pilipinas. Ano raw yung Far East na yun? Saan daw? Ano raw matatagpuan mo ron? Nandoon. Sa direksyon na yun. Dahil nung isulat ang Biblia, ang ibang maraming bansa pa ang walang pangalan. Mga kaibigan. Tulad ng Amerika, wala pa pangalan niya sa Biblia. Di ba? Ang mga nasa Biblia lang yung Middle East at yung malalapit na bansa ron eh. Hanggang Rome lang eh. Yung Greece, di ba? Yan ang mga nasa Biblia. May pangalan. Pero yung iba, direksyon pa lang. Dahil wala pang pangalan. At nung nadiskubre tayo, buti pa si Yoyoy Villame, alam eh. Nadiskubre tayo ni Magellan at pinangalanan nga itong ating bansa na Islas Pilipinas bilang paggalang nila dun sa hari at that time sa hari ng malupit na hari ng Espanya na si King Philip II. Doon tayo ipinangalan yung bansa natin. Mga kaibigan, kaya Islas Pilipinas. Island of Philip, di ba? Mga kaibigan. Ang sabi ho dito ni Locsin, ito kita mo. Kamakailan lamang binabanatan nito yung Amerika, di ba? Yung US Embassy na nagsabing yung Sabah, Malaysia. Ngayon, iba na ang tono ni Locsin eh. Iba na galawan sa madalit sabi. Kaya itong mga unggoy na DDS na to, tumigil na kayo. Hindi na kayo makakaporma, hanggang ganyan na lang kayo. At malapit na ninyong panagutan pare-pareho yung mga pinaggagawa nyo. Mga hinduropot kayo. I'm not sure, sabi niya, that any of those listed companies are among those that we are directly dealing with. Hindi raw siya sigurado kung itong mga kumpanyang ito ay yan din ang kausap, katransaksyon. If I find, kung matutuklasan ko that any of those companies are doing business with us, kung malalaman niya raw na itong mga kumpanyang ito na tinutukoy na binlacklist ng Amerika, mga kaibigan, then I would strongly recommend we terminate that relationship with that company. Ganon din ang gagawin niya. I-recommenda niya, mga kaibigan, na ganon ang gawin. If they are in any way involved in the reclamation, then it becomes consistent on our part to terminate any contract with them. Pansinin ninyo yan. Hindi tayo pwedeng mabuhay mag-isa. Bakit to? Nasa batas yan. Yan sinasabi na yan ni Locsin. Kaya lang balimbing siya, di ba? Dapat alam niya yan nung una pa. Unang-una. Kaya ka nga nilagay dyan sa foreign relation eh. Di ba? Ito nakalagay sa konstitusyon eh. Ano bang sinasabi dyan sa konstitusyon? Ito. The state, ito yung state policies sa ating saligang batas. Section 7, state policies. The state shall pursue an independent foreign policy in its relation with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right
to self-determination, mga kaibigan. Binabanggit dito yan ang pangunahin dapat, na meron tayong independent policy, yan ang itataguyod natin. At kaugnay sa mga pakikipagrelasyon natin sa ibang estado, ang dapat pinakamataas na konsiderasyon dyan ay yung pambansang soberenya. Inaagaw na yan Di ba? Mga kaibigan inaagaw na nga sa atin Territorial integrity. Yan ang pinaka-importante. National interest and the right to self-determination. Mga kaibigan. Hindi pa ba kumbinsido kayo na, hindi pa ba kayo determine sa ating pong mga soberenya na inaagaw sa atin? At tayo pa ang dinidiktahan ng China. Na tayo raw, tinatakot tayo, binubuli tayo. Mga kaibigan, balita ko nagpakawala ng 2 missile yan China. Dahil sa ginagawang pag-ikot dyan ng mga ibang, lalo na ng Amerika. Mga kaibigan manda na kayo, baka mauwi sa gera ito. Alam po ninyo, dapat ang ating Armed Forces of the Philippines, meron ako nabasang kalatas galing sa isang retired general, pero yung may organisasyon sila, hindi lang mga general ito, ng iba't ibang branches sa ating AFP na mga pawang retired. Sumulat sila Kanilang sinusulatan ang ating, hindi sila papayag na hindi susunod sa konstitusyon. Lalo na laban dun sa sinasabi nilang revolutionary government. Yan instrumento nila yan Pamamaraan nila yan at hindi natin alam na meron pa silang ibang binabala kaya nila pinalutang yung revolutionary government. Mga kaibigan. Ano pa man, yung mga retired generals, tutol sila sa anumang hakbang o anumang binabalak na labas sa ating saligang batas na hindi naaayon sa ating saligang batas. Hindi gusto ko niya si Bongbong Alam niyo ba, kung kayo nag-iisip, makabongbong kayo, ito katunayan na pinaglalaroan kayo ng mga kampo ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Alam niyo ba kung sino unang natutuwa? Sino ang pinakaayaw na si Bongbong ang pumalit? Ayaw niya rin kay Leni, pero ayaw niya kay Bongbong. Si Cayetano. Kung meron may ayaw sa inyo. Hindi niyo alam, baka, kasi Cayetano yung di ba? Bata ni Cayetano yung isang vlogger, di ba? Na inimbestigahan sa Senado, mga kaibigan. Tapos napunta kay Bongbong Marcos para gamitin si Bongbong labang kay Leni. Bakit? Hindi kaya posible na may pinaplanong masama si Cayetano? Bakit? Kasi pagka may nangyari kay Vice President Leni Robredo, sino ang magiging Vice President? Ang magiging Presidente, Senate President. Ang magiging Vice Presidente, sino? Cayetano. Putong-puto. Tapos, eleksyon. 2022. Vice President siya. Magagamit na niya yung pwesto niya para sa pagtakbong presidente.
Oh. Dapat laliman nyo ng konti ang inyong pag-aanalisa base sa mga iba, batas, yung rule of succession. Bakit tayo papayag na ganun? Oh. Kung sino man ang gusto nyo, malibang halimbawa kay Vice President Leni Robredo, paano mo magagawa yun? Sige nga. Di siyempre sa illegal na paraan. Bakit kayo papayag, sasang-ayon? Masunod lang yung gusto ninyo. Paano yung bansa natin? Hindi ho ba, mga kaibigan? Yun yung sinasabi natin, doon tayo lagi sumunod sa rule of law. Dayaan pala yung eleksyon eh. Yun pala, alam nyo eh. Diba? Ano malaking panlulokong sa ilang sunod na eleksyon nangyari sa bansa natin? Smartmatic. Wag di kumibo kayo, di ba? Paano? Watak-watak. Di ba? Pagka hindi naman makaka-apekto dun sa gusto nilang politiko, baliwala sa kanila na mababoy ang rule of law. Mali yun. Yun ang sinasabi natin. Kaya sino pa yan? Dapat rule of law ang masunod. Pag hindi ho, gumagawa lang tayo pare-pareho ng masamang pagtutularan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito mga mahalagang provision sa ating saligang batas. Ang dapat nating isipin na ngayon sa Declaration of Principles sa ating saligang batas. Nakalagay ho the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang Pilipinas, anya, ay isang demokratiko at republikanong estado. Ang soberenya ay nasa mamamayan. At ang lahat ng authority ng gobyerno ay nagmumula sa mamamayan. Yun pala naman ganyan. Tama yun. Gamitin mo yung kapangyarihan ng mamamayan na yan, gamitin natin yan, hindi para, kasi itong sinasabing ito nasa konstitusyon, pero hindi sinasabi rito, kalabanin mo yung konstitusyon dahil ikaw yung mamamayan. Ano ibig sabihin nun? Pag kami mali ang gobyerno, tayo pa rin mga mamamayan, may karapatan at kapangyarihang sila ay ating pong questionin, mga kaibigan. Halimbawa, yung sinasabi natin, yung sa COMELEC, dayaan, karapatan natin yun Alam nating nandadaya, pababayaan natin. Hindi na kasi makikinaba. Hindi, kung wala kang gagawin, kailangan may gawin ka para magamit mo. Kasi ang paggamit natin ng karapatan mali minsan Hindi natin binibigyan ng kahalagahan. Hindi natin ginagawang importante. Sipin mo ang kapangyarihan ng tao sa ating mga mamamayan. Kung ano man meron mga otoridad sa gobyerno ngayon, yan dahil sa atin. Sa atin nagmumula yan. Kita mo kung tratuhin ngayon ng mamamayan, paano na lang ng mga nasa gobyernong mayayabang at abusado? Bakit? Mali ang pagkagamit natin Hindi tayo dapat maging ganyan. Yun ang sinasabi natin. Kung tayo ay
nagkakaisa sa rule of law at marunong tayong isang tabi ang ating pansarili na paniwala sa politika kapag pambansang kapakanan na ang pinag-uusapan. Matatakot ang mga nasa gobyerno sa atin kung alam nating i-exercise yan. Mga kaibigan. Kaya wala tayong lakas sa public opinion natin napakaina. Hindi katulad sa Japan, wala pang public opinion, nagre-resign na. Mga kaibigan, at hindi sila nangangamba na baka hindi mag-resign ito. Hindi, kampante sila. Kaya yung nasa gobyerno agad nagre-resign. Dapat ganyan dito. Dito hindi. Tinan mo yung nag-resign, si Morales. Naku, salamat kay Presidente Duterte. Pinuri pa Nagpasalamat pa kay Presidente. Tama ba yun? Ano ba tama niyang ginawa? Dapat. Ang dapat, humingi ka ng tawad. Damuho ka. Humingi ka ng tawad sa sambayanang Pilipino. Yun ang tama. Ito pa, sa Armed Forces of the Philippines natin. Kaya hindi pwedeng hindi sila hindi sila dapat mananahimik lang. Nakikita nila ang kamalian. Sapagkat sila ay nanumpa sa kanilang tungkulin. Nanumpa kayo sa konstitusyon. Ang sabi nga, civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yan ang trabaho ng military. Mas mataas ang civilian sa military. At ang Armed Forces of the Philippines ay tagapangalaga ng mamamayan at ng Estado. Its goal is to secure. Ito. Ang dapat nilang ginagawa. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Ayan po Ang linaw Tapos yung mga nasa military, kung ano sabihin ng presidente kahit na nilalapastangan na ang ating sovereignty. Mga kaibigan, ang ating national interest, national territory, doon pa rin kayo sumusunod. Yan, si Defense Secretary, ikaw, diyan ka pa rin susunod sa sa incheck. Pabor sa interes ng incheck kesa sa interes ng Pilipinas? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa ibang bansa nga napapanood naman yung sa pelikula yan kaya ginagawa sa pelikula, nakabase sa katotohanan. Di ba sa Amerika, pagka may ganyan, alam nilang ang presidente medyo tagilid. Sinisecure nila kaagad ang seguridad ng sinisiguro agad nila yung seguridad ng Vice President. Merong mga napapanood tayo, di ba, nagkakaroon ng conspiracy, nakikisabwatan. Yung speaker, yan. Nakikipagsabuatan. May kasabwat sa National Security at saka sa Pentagon. Sa pelikula to, papanood nyo yun. Pwede mangyari yan Kasi
Diyan sila nagbabase, mahilig sa pelikula to eh. Itong mga kasama ngayon ni Presidente Duterte, puro hilig nito sa pelikula. Mga baduy. Ha? Palibasa, mga kaibigan, mga probinsyanong pag nakakita ng artista, kala nila kung ano. Eh, babaho ng buhay niyang hindi naman sa paghahamak. Di ba? Napakarurumi ng tunay na buhay niyan. Oh, sipin ninyo. Kaya pala si Philip Salvador, tatalaga raw na ambasador sa Laos kasi Laos na. Sipin mo, mga kaibigan. Hindi Laos yun. Ang tawag pala ron, Lao. Oh, kasi doon na ambassador yung si Kwan eh. Namatay na eh. Oh, kaya dito, dapat yun nga, unang panawagan naman natin, di ba, na dapat si Vice President Leni Robredo, mag-ingat. Balita nga, dami ng mga kaibigan, nagpaparamdam. Bumabalimbing. Akala nila, mabobola nila si Vice President Leni Robredo. Hanggang kailan lang naman eh, di ba? Sandali lang eh. O kung gagawin ni Presidente Duterte yan, kung hindi nila magagawa, isipin mo gaano katagal na natin pinag-uusapan nitong may sakit ito. Matagal na to eh. Di ba? Umpisahan na lang natin kung kailan siya. May presidente bang gano'n once in a while? Ha? Ang ginagawa? Ala naman eh. Tapos nandun ka sa Davao. Ba't ka lagi ka nasa Davao? Dito ka sa Malacanang. Oh, mga kaibigan, yan ang opisina eh. Di ba? Ba't nakakulambo ka sa Davao? Dali mo yung kulambo mo rito. Di ba? Mga kaibigan, bakit? Takot siya? Sa Malacanang? Pag takot ka, di ka nga pwedeng presidente. Doon pa lang, di ka na kailangang magtagal eh. Eto pagka mga susunod na linggo, wala pa yan. Ako, nababasa ko na eh. Meron ng mga nananawaga, mag-resign ka. Di ba nakakahiya yun? Kailangan pa ba sabihin sa yun? Ito kusa oh. Si Abe, kusa. Kita mo, ang mga sinasabi ng tao. Pag napanood niyo yung video, kanina may nag-share, kaya lang nawala ka agad eh. Kasi private yun eh. Yung video na yun. Ang gaganda ng comments. Na yung very sympathetic sa kalagayan, sa health ni Prime Minister Abe. Di lalo ang mga Pilipino, ganon, di ba? Pero kung ganyan ang ipinapakita ninyo, sipin ninyo, minumura kayo. Paano kung totoong may sakit ka na talaga? Di ba? May sakit ka na, minumura ka pa. Bakit? Binababoy na ninyo, lumalabas. Di ba? Kasi hindi kayo sumusunod sa batas. Kung talagang malakas pa yan, lumutang siya. Ilutang nila. Di ba? Paglakarin ninyo. Kung si Abi nga, nakakapaglakad eh. Nag-resign eh. Huwag mo ikatwirang may edad niya. Hindi eh. Ang pinag-uusapan dito hindi edad eh. Ha? Iyong physically, siya ba ay may kakayahan? Mentally, kung wala ka ng kakayahan physically, kasunod na yon. Mentally, hindi ka na rin pwede. Di ba? Mga kaibigan, hindi ka na pwedeng manungkulan. Hindi pwede, nakaupo ka lang. Di ba? Papakita nyo, props. Hindi namin alam yan eh, kung kailan mga nai-record yan eh. Di ba? Especially ngayon. Ito marami, ako suspecha ng mga nakausap ko. Itong mga nagbabuying time sila. Pinatatagal. Kung hanggat maaari, maisagad nila
Hanggang 2022 yan. Hanggang bago mag-eleksyon. May sagad nila yan. Yung pagpapatagal. Itatago nila yan. Yang katotohanan. Maasa sila, baka may milagro, ganon. Yung mga senaryo ba? Diba? Pero ang purpose, kumuha na ng pabaon. Ito, nakakatakot itong mga nakapaligid dyan. Kanya-kanyang pabaon na ito. Kaya nga hindi maipaliwanag eh. Yung mga inutang eh. At ngayon, merong nakapending na $4 billion mahigit na loan. Sipin mo? Saan dadalhin yan? Mga kaibigan. May mga additional na aid. Kamakailan, di ba, yung New Zealand yata nagpadala na naman ng pera dito. Hanapin nyo. Yun lamang bigas na idinonasyon ng Korea. Kamakailan lang yan, Sa website nila galing yan, ng gobyerno. Nagdonasyon ng mahigit 200 metriko toneladang bigas. Mga kaibigan, isipin mo, asa na yung bigas ng Koreano? Meron ba kayo na pagbigyan ng bigas? Sa DSWD, tinan-over. Nasaan yung bigas? Ito, puro pabaon na gagawin ito. Bakit? May mga tatakbo eh. Balita, isa sa tatakbo na maraming naitakbo. Si Andanar, tatakbo raw senador. Kapal din, mga kaibigan. Saan kukuha ng kwarta yan? At saka intention yan? Kinakamada na nila yung Senate slate nila. Kung sakasakaling kukonsintihin pa sila ng military sapagkat may malaking responsibility ang Armed Forces of the Philippines dito, pwede nilang igiit yung Armed Forces Chief of Staff natin, pwede niyang igiit yung mandate niya under the Constitution. Wag na itong dalawa Itong national security, tutayan Si inakaupong national security at saka si Locsin, di ba? Magbabaying time yan Hanggang sa simutin na ang lahat ng pera. Kaya laging sinasabi, wala tayong pera Wala palang pera, saan napunta yung pera? Di ba? Ba't kayo nangutang? Nasaan yung inutang? Hindi naman nila may paliwanag. Ganyan ang style. Pag magnanakaw, sasabihin walang pera. Kamukha ng ginawa ni Erap sa Maynila, di ba? Pag-upo nila, bankrupt daw ang Maynila. On record, ang laki nang naiwan Bago umupo si Erap At ang nag-certify, tao niya. Bakit nila ginagawa yung pinalilitaw na bankrupt? Para manakaw nila yung pera. Mga kaibigan. Kaya nakakabahala to. Bago umalis tong mga to, bago matapos ang termino ng mga to, lubog na lubog ang Pilipinas, hindi mo na alam kung paano mo ibabangon. Mahina ang bansa. Tapos, tatakbo, isa eleksyon yung mga garapatan nila. Kukunin nilang majority ang Senado para wala na makapagsalita. Siyempre, kung ngayon nga ito, mga balimbing lang to nakaupo. Pwede sila magpatakbo, dadayain na ng COMELEC yan. Kung magkano gusto ng COMELEC, pwede na nilang bayaran. Panalunin lang lahat ng kandidato nila, mga kaibigan. Ganun din ang mangyayari. Wala na nga sa pwesto, pero kontrolado pa rin nila ang gobyerno. Ilan na ba na-appoint nila sa Supreme Court? Ikaw, presidente ka lang, manalo man ang ibang presidente, kaya nilang ibagsak. Pwede nilang guluhin. Kaya dapat ngayon pa lang, hindi na kailangan palagpasin
na ilabas ang katotohanan sa tunay na estado ng kalusugan ni Presidente Duterte. Dapat ngayon pa lang igiit na ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines yung mandate niya sa konstitusyon na dapat meron kang access para makita mo ang kalagayan ng kalusugan ng presidente. At iulat nyo yan sa publiko. Pag ang publiko pumayag, yan, giguguluhin ka niyan, ibabas ka para mapunta ang usapan sa ibang issue. Magpapakawala, PhilHealth, diyan kayo nalilibang, tanga kayo. Naisip nyo ba, may mangyayari ba dyan? Ang kailangan muna nating resolbahin ngayon, bago yung mga China na yan, nasisiguro ba natin si Presidente Duterte ay meron pang kapasidad na pamunuan ng bansa? Base sa napapaulat na hindi magandang kalagayan ng kanyang kalusugan. Yan ang una nating priority dapat ngayon. Madali yan, kaso-kaso. Kung ngayon mo kakasuhan yan, yan, scripted na yan. Talagang ginawa yan para yan ang pag-usapan at hindi yung kalusugan. Ano mas importante sa palagay ninyo? Sige nga. Yun nga, resign lang eh. Nasabi nila, hindi pa raw. Kahit ba hindi pa, lusot yan eh. Hindi pa absuelto yan. Paano may absuelto yan? Wala pang kaso. Sige nga. Investigasyon pa lang ng ombudsman. Matagal pa yan eh. Wala pa nga eh. Di ba? Gaano ba katagal tumatagal ang kaso? Ang tagal niyan. Abuti ng 7. 5 taon. Di ba? Pinakabata dyan. Pag inumpisahan na, pag pinail na sa korte, sa sandigan ng buhaya, dami ring appointee dyan. At saka alam naman ninyo yung puro buhaya rin na nakaupo dyan. Hinakailangan, kung talagang wala ng kapasidad, isali ninyo. Igiit natin ang saligang batas. Igiit natin ang rule of law. Huwag kayong istorbo ng atensyon sa ibang issue. Yan ang main concern ngayon. Tignan nyo si Abe, yung resignation. Di ba? Paramount niya ang interest ng publiko. Yung presidency, resolve natin. Kaya pa, hindi na. Hindi nila aminin. Determine natin. Di ba? Tumawag tayo ng independent. Sipin mo, magsisitakbo yan, senador. Habang tumatagal, nakapaghahanda sila. Napaghahandaan nila yan, hindi nyo alam. Pinaghahandaan na nila 2022, wala pa silang nagagawa, di ba? Pero wala ka na rin magagawa. Kung ninakaw man nila ang pera, lumabas na ninakaw na nila lahat ang pera ng Pilipinas, lahat ng inutang, mga kaibigan, tsaka mga pondo sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, wala ka na rin magagawa. Pag inabot ka na ng eleksyon, gagamitin na nila yung perang ninakaw para mahawakan na nila, kontrolado na nila ang legislative at ang judiciary. Saan ka pa magrereklamo? Sige nga, paano mo pa silang mapapanagot? Kaya ngayon, yung panahon, importante, ang issue lang na dapat ninyong isipin, at kung kayo nagko-komentaryo sa mga social media, doon lang kayo. Ilabas ang katotohanan. Kung kailangan gumawa kayo ng petisyon, susunod niyan mananawagan na ng resignation. Kung hindi pa rin nila ililitaw.
Oh, di ba? Kasi habang tumatagal, nakapag-aanda sila. Oh, sinong bobo? Eh di lalabas bobo tayo. Bakit kayo papayag? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!